So, good morning mga maring at ipapasyal ko kayo dito sa palaya ng aming kapitbahay. At ito na nga, isasarado ko na muna yung gate kasi baka lumabas si Billy dahil si Mochi ay lumabas na nga. Dahil si Billy ay marunong magbukas ng gate. At ito na nga, let's go Mochi. So, yan pa siya na tayo sa ating kapitbahay ng palaya. Ito yung pinsan ni Orde sa left side na yan. Ayan yun, nandun sa Cavite nakatira ngayon kasi doon nag-aaral yung anak niya. So, minsan lang kami magkikita. At ito naman sa right side, ito yung aming pinsan ni Ordis din. Ayan yung aming kulay blue. So, naglaba kami kahapon ni nanay, kaya meron pa kami sinampay sa harapan namin. So, medyo makulimlim kasi, syempre. Nilabas ko na lang siya para mahanginan din. Ito yung nga pinsan ni Ordis na sa Cavite. So, labas na tayo dun sa may palayan mga mareng. Ipapakita ko sa iyo yung palayan na fresh air talaga dito mga mareng. At kaso nga lang mga maring ay malamok kasi syempre palayan to siya, ito lang hanap buhay ng mga tao dito. At sa Wapandurit nga yung tito ni Ordes yung nagpangasiwa dito sa kanyang palayan. So ayan, wow. Clean, green, beautiful talaga dyan. Lagpas doon ay kalsada na po yan, highway na yan doon sa tapat na yun. At ito naman sa mga kuya ay nag-fertilize ng mga palayan para hindi mapasukan ng mga suso or pesti na mga suso kasi kumakain din yun eh. Naninila siya ng mga palay na sa ilalim ng tubigan. So, ipapandulit na yun yung nagpupunla ng mga palay. So, pagpula niya mga mari, medyo tumubo na yan ng medyo malaki-laki na sa itatanim yan na isa-isa sa dito sa may side na to may tubig. So, pag tumubo na yung punla na yun, syempre, tatanim na yan siya sa mga iba't ibang lugar dyan. So, ayan yung plain green na mga, yun yung bakante na yan, yun yung tataniman nila Papandudit, yun yung tito ni Ordis. So ayan, hanggang doon yung mga tagos doon sa right side tsaka left side, yun sayo nagpamangasiwa dyan. So lupa po yan ng lola niya. So ayan po mga mara, yan sa right side naman doon, tagos pa po yan doon, marami din yan doon. So may mga sako pa po doon yan na lupa. So siya kasi yung nangasiwa dyan mga mares. So ayan po yung sa may pinaka green light sa may puno doon, yun yung highway na po yun doon. Doon ako nag-aabang ng bus. So yun po kasi paliko kasi yung daanan dito. So pauwi na tayo mga mares kasi parang umaambon. So ayan yung tita ni Ordes naman, yung green na yun, yung sa right side doon. So yun yung may-ari nung canteen or restaurant doon sa Kalayaan, Pitsuko. Papuntang Kalayaan ay Alayala. So ayan yung bahay nung yung katabi namin, yun yung lola ni Ordes na bahay. So nakatira doon yung tita ni Ordes na kapatid ni nanay. So ayan yung mga sinampay namin kasi nga syempre nilabas ko siya para mahanginan kasi yung kahapon kasi naglaba kami ni nanay, so gabi na kami nakalaba kasi syempre nasira yung dryer. So kinamay lang na pinigal. Ito pala yung San Francisco na mga halaman na pag summer mga mari nagiging red, orange, and pink siya. So ngayon ay medyo green pa lang siya kasi hindi siya summer. So winter ngayon, malamig. So ayan, nag-umpisa na silang umusbong kasi kapuputol pa lang. At ito naman yung halamanan namin na mga para siyang cactus, pero pag sumasalingsing naman yan sa mga mari ay puputulin ko na naman, tinitrim ko na yan siya ng mga gunting. Bumili ako sa Shopee na pinakamalaking gunting. So ayan, tinitrim ko siya. So medyo kalmado mo na siya ngayon tumubo kasi pinutol ko na at ginupit-kupit ko na siya. So ayan, kasi ilalim kasi mga mari ay doon nagtatambay yung mga itik. So medyo walang mga ngayon, kalat-kalat na mga talahib or mga damo. So yan ang ngata nga ito si Mochi kasi nakakita naman ng buto, mainit siya doong buto ng baboy. So maganda daw yung umangagat yung aso ng buto para yung rabies niya ay hindi malala, mawawala daw yun, gamot daw yun yung mga buto. So finally mga marin, nalaman ko na yung sapatos ko kahapon. Natuyo na nga ngayon at pasusuot ko na this after ng pagluwas ko ng Maynila. So after 25 years and 2 months nalaban ko na din siya kasi hindi ko siya weekly nilalaban kasi baka naman mabulok. So yun, ganun clean lang din naman yung work namin na pinapasukan. So syempre magiging clean talaga yung alangan naman maging tubig yan siya. So talaga namang magano ng mga sapatos. So hindi naman kailangan every weekend malinis. Syempre pag nilaban mo siya weekly, masisira. Ayun, syempre kahit gaano siya ka-original o local man yun siya, masisira. Or pag every weekend ka naglalabas. So ito na mga mari ay hindi ko na lang isasara yung gate kasi nandun pa si Mochi para pumasok siya.
So mag-umpisa na tayong magpunta sa kusina dahil magliligpit-ligpit na tayo sa mga ligpitin para pag konti na lang yung gagawin ni nanay pag video pagluwas ko na ng mayonnaise. So finally, kinukitikan ko nga to si Atina kasi parang napapansin ko gusto niya rin magpa-cutics ng kuko. Syempre, girl din siya. Syempre, so tinatry natin siyang cutican ng kanyang kuko. So, yung kuko niya mga mari is 5. Pero yung isa kasi maliit pa lang yung tubo ng isa. So, 4 lang yung lalagyan natin ng cutic. So, unang gagawin natin ay first coat para medyo makapit yung cutic sa kanyang kuko. And then, pag medyo matuyo na naman ay second coat na yan. At pag matlo naman medyo matuyo na ay naging third coat na siya para kulay na berde ang kanyang kuko for today's video. So, ambisyosa yan si Atina. Gusto niya rin Tinan mo, lumalawit na yung dila. Hindi ko na nga binaba kasi siya lang yung naka-electric, pan ako hindi. Kasi hingalin yan siya. Pag binaba mo siya, takbo ng takbo at inaararo lahat ng tsinelas namin. Hindi naman niya ginangat-ngat. Nilalaro niya lang yun. Tapos pag nandiyan naman si Billy at si Moche, lagi niya binubugbog. Siga siya sa 3. So, kala mo tomboy siya. Siya yung siga, tapos binubugbog niya si Billy at sinasabunutan niya yung buho. Kaya si Billy pag nandyan na pagmumula na si Atina, yung maakit na kay nanay, humihiga na doon sa tabi ni nanay. Kasi alam niya na hindi niya kaya si Atina kasi mas mabilog kasi ito, tsaka malaki ang katawan, mabigat. So, umakit agad si Billy. At nagagalit si Billy pag nasa sabunutan siya, galit na galit. Hindi naman siya Atina medyo nakaintindi. Siyempre baby pa lang ito, 1 year pa lang siya in 2 months. Si Billy kasi medyo na siya medyo may edad na din si Billy, kaya medyo naintindihan niya at mabait na din siya. Dati ganun din si Billy, makulit. So lahat din ay naararo niya mga chinas. Pero pag simula kasi si Billy ng kapon ay nagbago na siya. Behave na siya, hindi na siya masyado makulit. Tapos pag nasaan si nanay, nandun din siya sa tabi niya. Si Billy, tsaka si Mochi naman ay nakaintindi na rin kasi mas kuya siya sa 3. So sabi ko kay Mochi, wag mo silang patulan kasi baby pa lang yun at saka maliliit, tsaka ikaw kuya ka na. Kaya nakikinig yun si Mochi, kaya talagang behave yan si Mochi, nakakaintindi din yan siya pag sinabihan mo siya. At yun sa 3 na yun, siya talaga yung sweet ng mga halik talaga yan siya, kahit na naka-side seat, bigla nilang humahalik yan. Si Billy naman ay takaw sa tulog. Pagkatapos niyang kumain, ang kain niya si Kuya Mochi naman ay bigla na lang yung mga halik. Sila sa 3 nila, iyan ang humahalik talaga kahit sinong hinahalikan niya. Basta, lagi niyang nasa tabi, humahalik talaga siya. Sweet talaga yan si Mochi. At yun talaga yung aming mga best friend, animal best friend sa bahay. So, yan talaga si Kuya Mochi yung first. Kasi yun ang alaga ni Kuya na anak ko. So, hanggang ngayon siya nag-aalaga niyan hanggang lumaki. Dati talaga yung tatay na walang hilig sa aso, tapos pinapagalitan niya si Kuya kasi ayaw niya talaga si Mochi. Kasi si Mochi, pag may tao sa bahay talaga, tumatahol talaga siya. Ayaw niya yung, siyempre parang naisip, teritoryo na to, kaya bakit ka pumasok sa bahay namin? Gayon ang expectation ko. Kaya gano'n lang talaga yung mga aso. Siyempre, teritoryo nila, tsaka nagtatanggol nila yung bahay na tinitirahan niya. Siyempre, gano'n ang mga alagang aso. Mapagmahal niya sila sa kanilang amo. At yung asawa ko kasi, simula noon ay na-realize na siguro, siyempre, mabait naman si Mochi. Hindi naman nanakit. Tumataho lang siya talaga pag may tao pumapasok sa bahay namin. Kasi siyempre, pinagtatanggol niya yung bahay namin. Siyempre, pag pumasok yung mga, siyempre, hindi natin alam, diba? So, gano'n ang aso. Kinakampihan nila yung mga teritoryo na lang tinitirahan nila. Kaya gano'n siya lupit pag tumatahol. Akala mo mga ngagat pag nandiyan na yung pumapasok na yung tao. Kaya yung asawa ko nagagalit sa kanya. Kaya hanggang taho lang naman siya, pero hindi na yan siya nananahol pag nandiyan na sa loob ng bahay. Pag nasa loob ka na ng bahay, tahimik na yan siya at nakikiramdam siya kung anong ginagawa dito sa bahay, kung anong meron. At alam niya na pag sinabi, wag kang makulit, dyan ka lang, behave na yan siya. Tapos, gano'n lang siya talaga, tumataho siya every may pumapasok talaga sa bahay. Parang nagagalit siya, nagigigil siya, parang gusto niyang itaboy na lumayas ka bahay namin to. Gano'n talaga si Mochi. Pero pag nandun ka na talaga sa loob ng bahay, wala na yan siya. Pag hanggat nakilala ka na niya every day, every hour, every minute, ay hindi na siya natatahol. Kumbaga, umaamoy na lang siya. Tapos dire-diretso ka lang, wag kang tumakbo. Kasi, syempre, magtataka ba't tumatakbo? Syempre, habulin ka